How do you prep for a scene? Like for example, alam mong bembangan to. How do you prep? Kinakausap ko yung co-actor ko na sinasabi ko sa kanya na ito yung restriction ko, ito lang yung pwede mong gawin sa akin. Tapos kung tinatanong ko din siya kung ano yung restriction niya. Usually kasi sa lalaki wala naman silang restriction eh. Oo. So sa aming babae kasi meron na. Like bawal i-touch to, okay lang kiss dito, pero this is my restriction kasi. Bawal i-touch. Yeah, Okay. much better kasi na sinasabi mo sa co-actor mo yung restriction mo para pag nandun na kayo sa eksena, walang conflict. Kasi mamaya hindi mo sinabi yung restriction mo, biglang na-touch, mamaya magalit ka, di ba? So much better na i-open mo yung restriction mo. Saka nadadala sa scene. Nadadala ba? Totoo? Ako kasi parang never ako nadala sa scene as in. Parang pag after ng scene, pagka-cut, wala, tropa ulit. Parang walang something. Never akong nakaramdam ng intense. Ay, meron isa pala, isang tao lang na hindi ko siya kasi ka-close. Okay. As in talagang first time ako nagbato ng halik talaga. Which is yung mga When you say nagbato ng halik, anong halik? Paano like yun? yung talagang ganon. Paano baba? May dila? May ano? Oo, may dila talaga. First time yun. Bakit? Parang sabi ko, hindi ko naman tropa to. Bigay ko na yung best ko dito. Doon, first time Lumaban. Oo, syempre. Lumaban. Oh. Matig na nga namin nakalimutan, naka-plaster kami. So, ibig sabihin, type mo din si Guy? Noon lang, sa shoot lang. Kasi ang ganda ng story namin. Pero after nung shoot, till now, tropa kami. Pero yung Guy na yun, anong namamdaman mo sa kanya? Tinigasan ba? Ano? Actually, after nung scene namin, matatanggal na yung plaster that time. So, namamdaman mo? Namamdaman ko talaga. Siyempre, nakakailang siya. Pero sabi ko, go lang, Ano bigay ko yung best yung ko. ginawa mo? Bakit siya tinigasan? Wala pa nga akong ginagawa eh. Ayun nga, hinalikan ko pa lang yun ah. Okay. So, paano ba kaya kapag mas more than that, diba? So, wala na, finish Hinalikan na. mo pa lang. Okay, dako. Matindi pala to si Ella, guys. Sinaulian ko pa lang siya ng halik nun ah. Oo. Pero, okay. Let's talk about your previous, di ba? Your previous. Totoo ba na yung naririnig kong mga na may mga, halimbawa, may yung politics sa trabaho, sa meron ba? Meron. Meron. Okay. Actually, may nag-offer na before, nung nag-start pa lang ako. Syempre, baguhan pa lang ako, wala pang idea sa gantong eksena eh. So, may times na nag-offer na, gusto mo ba mag-lead? Bibigyan kita ng lead role mo, tapos... Sino to? Director? Sabihin na lang natin na it's either director or something prod, ganon. Ako. Like that. Basta... Malamang director yan. Basta doon na lang umiikot. Like sabi niya, gusto ko before ko ibigay sa itong project na to, may mangyayari sa atin, magiging girlfriend kita. So straight talagang may mangyayari. Nung una, chat pa sa akin niya, bago pa lang kasi ako, sabi niya, nakikita niya kasi hubadera talaga ako social media. Sabi niya, kaya mo ba mag-sexy role mga Betsy? Sabi ko, actually wala pa po akong experience. Inaya ko mag-dinner. So, gusto ko naman siya, nakilala naman siya as professional, ganito. So, meet kami, dinner, ganyan. Tapos, inopera niya ako. Gusto mo ba mag-artist? Ganyan. So, nag-go ako. Tapos, bigyan ako ng kondisyon. Bibigyan kita ng lead role. I will give you allowance monthly. Then, you become my girlfriend. Pero, pag gusto ko may mangyari sa atin, magkita tayo, gagawin mo yung gusto ko. So, ang nangyari, mabibigyan ka ng project kapalit yung katawan mo. Kapalit yung dignidad mo, diba? So, for me, sabi ko, wala. Nag-back out ako kasi gusto kong makilala as a sexy star. Galing sa talent ko, hindi dahil sa pagbibenta ng katawan ko. Which is no judgment naman sa lahat. Sa mga ibang artist, syempre, di natin masasabi. Pero for me kasi, ayun na nga yung trabaho me. So dapat, pag nasa trabaho ka, trabaho lang. Pag nasa labas ka ng trabaho, be yourself. Okay. Being a sexy star, sabi mo, may talent ka. What's your talent? Masasabi mo, Talent? ano yan? ano yung mga talent mo? Talent ko, sabihin na lang natin pagdating sa eksena yung talent ko. Kaya ko pamamagitan lang ng halik. Paano? As in, halik pa lang Halik pa lang nadadala na yung eksena ko. Wala pang touch yun, wala pang something romance. As in, halik pa lang talaga. So, hindi ko alam kung bakit sila mabilis pag ganun.
Hindi ko So si sure eh. Ella, ibig sabihin, halik pa lang, ulam na? Yes. Parang hindi ako Parang naniniwala. alam mo yung Tio Bray, yung something na halik pa lang ka na. Parang hindi ako naniniwala. Parang Steve, tingin nyo guys, comment nyo. Parang Steve, no? Para sa akin, tingin ko, kailangan may patunay. Pagka masyadong Oo. curious, pwede mo namang itry. Mahirap yan. Sarap talaga maging Tio Bray. Mahirap. Okay. So, ngayon, aside sa director, meron pa bang mga ibang indecent proposal na nangyari? Meron. Actually, may actor nga eh. Sabi niya Nangyari? sa akin that time, nakasama ko siya sa shoot. So, after nun, natin niya ako, inapera niya ako. So, as an actor, parang I treat him na like my brother na. So, inapera niya ako, copy, ganyan. Next thing, kinuha niya IG ko. The next day, wala akong shoot. Sabi niya, gusto mo sama ka sa shoot? Sabi ko, may talent fee ba yun? Ako kasi business-minded ako eh. Hindi ako magsasayang ng oras pag wala akong talent fee. Sabi ko kahit na ano, sabi ko sa kanya. Sabi niya, sige ako bahala sa'yo, ganyan-ganyan. E di, okay, sinama ako sa shoot. Pinakilala niya akong jowa niya. So, na-comment na lang ako para hindi siya mapahiya. Tapos, parang tatay ko na yun. Tapos after that, sabi niya sa akin, pinrangka na niya ako. Sabi niya, ayoko na magsayang ng time. Pwede ka ba? 50K, 1 hour lang. Sabi ko, anong 1 hour lang? Sabi niya, mag-check-in lang tayo. Tapos, syempre, kunwari, pa-inosente ako. Sabi ko, anong gagawin natin sa hotel? Sabi niya, mag-script read. Sabi ko, gano'n. Sabi ko, ano mag-script read? Sabi niya, mabilis lang to, ganyan. So, na-turn off na ako sa kanya. So, pag nag-shoot kami one time, nagkasama ulit kami sa shoot, parang ako pa yung nahiya, hindi siya. Kasi lumalapit pa rin siya sa akin. After no, nakala ko, nung pag-iwas ko sa kanya, iiwas na din siya. Pero ang nangyari, ganun pa din. Till na, actually, nung isang araw, nag-chat na naman siya sa akin. Hanggang ganun nga, nung nalaman ko na may nag-viral siya. Sakto nung time na tumanggi ako sa kanya, yun yung time na may nag-viral siya. After Sayang pala, 1 hindi week. ka nag-viral, Sayang, no? sana ako pala yun. Di ba? Diba? Like, okay. Sabi ko, oh my God. So 50K hindi mo tinanggihan mo? Hindi. Ay, hindi ako naniniwala. Ella, totoo. Hindi talaga. Oo. No judgment Yes, I do PR, which is yung, ayun lang, i-assist lang namin sila sa mga events, hosting. Ayun yung kasi yung definition sa amin ng PR. May tinatawag kasi silang PR, yun yung may ano na like, iba yung tingin nila sa ibang model na nag-PR gan. Which is, dalawa kasi yung klase ng PR. Which is yung PR, ayun yung i-assist mo lang yung mga guests o sama mo lang sila mag-inom or mag-play ng casino. May PR yun yung check-in na ganun. So, pag ganong eksena, sabi ko, wala. Sabi ko sa kanila, ay, bigyan ko na lang kayo ng babae, gagan. Bigyan ko na lang kayo ng mga model. Pero, ganun lang to kasi kami dito, pagtingin kasi nila, once na nag-go ka sa ganyan, mag-go ka na nila, makukuha ka na nila. Diba? Lalo na, may isang actor pa na kilala din. Excuse me. Nasa 30s pa lang siya. Tsaka may pangalan siya ngayon. Na-meet ko siya sa party club sa around BGC. Inopera niya din ako. So, I can't imagine. Kasi idol ko din to eh. Can't imagine na pati pala siya as an actor, nagre-rent ng girl for that. So, nagulat ako. So, sabi ko, for me kasi parang naawa ako sa ganun. Kasi bakit, wala ba nagmamahal sa kanila? Like, ba't kailangan pa nila magbayad to do that something, diba? Para mag-make love, ba't kailangan pa nila magbayad? Wala ba nagmamahal sa kanila, diba? Mga ibang That's tao for kasi me lang, ngayon gusto diba? fast track eh. Yeah. Parang yung ipang-date natin, ipang-Starbucks natin, ito na, tuwad. Yeah. Parang ganun. Parang ganun, diba? Like, Ayaw manligaw eh, yung mga tao, di ba? lalo na ngayon, Diyos ko, mga millennial. My God. Dami, super lalo na. Tapos may mga, kasi like, nag-guest model din ako sa ibang party club. May nakikilala din ako mga actor. Like, pag cheers mo, syempre, makikipag-communicate kami. So, may mag-offer din na, pwede ka, mamaya pag uwi, atid kita. Anong gusto kumain? Tapos ganun, tapos may na-encounter pa ako. Sabi sa akin, pag naging jowa mo ko, ibibigay mo yung lahat ng gusto mo. Sabi ko, red flag. Kasi I'm independent eh. So, I can provide what I need. So sabi ko, kung ino-operan mo ko ng materials thing para sagutin kita, red flag. Kasi ang kailangan ko, partner ko in my future. Hindi ko kailangan ng lalaki magpo-provide ng needs ko kasi kaya kong i-provide yung needs ko. Well, actually, sa lalaki naman, okay.
normal naman talaga sa lalaking mag-provide. Yes, It's totoo yun. naman yun. Pero It's yung- pero yung binibili mo, yung ganun energy na kasi nangyayari. binibili Parang mo. naging oo. barter yung nangyayari. Like, Oo. sagutin mo ako, bibila kita ng ganito. Kasi bibilang kita nito. Mali. Diba? Pangit Oo, yun. Ang pangit pangit. tignan. Parang binili mo siya. So, anytime na wala ka ng pera, pag gusto mo siyang bitawan, wala na. Pera ka na, diba? Pero tingin mo, Ella, saan rooted yung lalaking mga ganito? Bakit? Bakit may mga lalaking mga ganito? Sa tingin mo, ano yung Hindi. basa mo? Siyempre sa tagal ng experience mo sa industry na to. Excuse me. Bakit? Sa akin, for me, bukod sa nagiging open-minded sila, kasi may mga friends na din ako na nagigets ko din bakit sila napupunta sa gantong situation. Kasi doon ko lang na-realize na hindi lang naman pala lalaki yung mga manloloko. May mga babae ding cheater. So may mga ganong lalaki kaya napupunta sila sa ganong situation kasi may fast din sila kaya ayaw nila mag-commit na mas gusto na lang nilang makipag one night stand, makipag-fling kasi may trauma din sila. The reason kaya ayaw na nila makipag-commit. That's my opinion. Tapos may pera ka. Yes. So gagamitin mo yun. Wala rin naman sa'yo, di ba? Kawawa din. Pero sa akin kasi pag, hindi naman sa pero pag mo, na-transcend mo yung, naayos mo yung, na-heal mo yung part mo na may realize mong hindi ka empty. Lahat ng kailangan mo, nasa loob mo as a guy. Hindi ka na hindi ka, I don't think bibili ka Yeah. ng babae. Bibilin mo yung affection, bibilin mo yung love. Kasi hindi talaga siya nabibili technically. But, yet again, napaka-importante sa mga lalaki na kaya mo mag-provide. Yes. Kaya mong importante yung pera sa lalaki. Do you believe? Do you agree? Oo, syempre. Totoo yun kasi lalo na pag nagsama kayo sa isang bubong. Lalaki talaga yung magpo-provide. Pero for me kasi, in the future, sa makikilala kong lalaki, hindi ko naman kailangan ng lalaking mayaman, which is, actually sa panahon na yun, may sasakyan ka, may kotse ka eh. Diba? Green flag na talaga sa ibang babae. Ako kasi naranasan ko na yung hirap. Like ngayon, independent ako ngayon, tas breadwinner ako. So, sa makikilala ko in the future, hindi ko naman kailangan ng lalaking mayaman eh. Kailangan ko yung tatanggapin ako. Like, in my situation, sa trabaho ko. Kailangan ko yung malawak yung pangunawa, yung susuportahan ako. Tsaka syempre yung mamahalin ako. Okay. So you see yourself still doing sexy scenes kahit na meron ka ng partner? Ay, hindi. Okay. Ayun yung sinabi ko sa sarili ko na, kaya ngayon, pinapili din ako ng family ko syempre. Lalo na mga kuya ko, sobrang conservative. So pinapili nila ako, career or relationship. So as of now, pinili ko yung career ko. That's why ayoko din munang mag-relationship. Gusto ko i-enjoy ko yung life ko sa career ko. Then pag nagawa ko na, pag nandun ako sa level na okay na ako, nagawa ko na yung gusto ko. Na-experience ko na yung gusto ko ma-experience. Pag may nakilala kong tao, hindi ko naman nakikita yung sarili ko in the future na habang buhay ito ko eh. Pero kasi ako sa akin yun tama. Maganda yung sagot mo. Kasi ako ay hindi ko rin kaya being a guy. I don't know, may mga guys sigurong kaya yun. Pero being a guy, hindi ko rin kaya yung magiging girlfriend ko, magiging partner ko, nakikita kong sinisibasib Yes, on the totoo screen, yun. di ba? Parang, lalo na lalaki, alisin na namin maigo kami, technically. Technically, maano kami. Actually, hindi nga lang ego, territorial pa. Yes. So, ibig sabihin, ayaw namin yung, ang sa amin lang. Parang same as babae. Ganun din naman. Ikaw ba, gusto mo rin ba yung Siyempre partner mo? hindi. Siyempre like imagine Nagmo-motorboat, gumaganon sa oh. Like imagine to you, Bray, kaya parang for me respect na. The reason then why I have restriction, kasi preserve ko pa rin to in my future partner. So, I can do sexy scene, pero eto lang. Lips lang yung kaya kong ibigay. Med scene, pero itong mismong main part, preserve ko talaga sa magiging partner ko. The reason kaya hindi So, rin hindi, ako bawal nag-relationship. hawakan. Yeah, that's my restriction. Sayang. Ayun yung pinakang restriction ko talaga. Okay. So, bawal hawakan, bawal i-kiss. Yes. Okay. Pero paano yung, meron na bang lalaking binrake niya yung restriction? Actually, meron kasi sinabi ko sa kanya, parang nadala siya sa eksena namin, just tropa naman namin. Like yung eksena, nahawakan niya to. Like, ginawa ko para mag-stop.
kinuha ko yung kamay niya, hinolding hands niya. Hinolding hands ko sa kanya. Tapos yung isang kamay naman niya. so, yung tawa ko, yung inis ko, napunta sa tawa. Kasi natawa ako. Kasi tropa ko siya, parang kapatid ko na. Tapos sila direct din, parang natawa na lang din sila. Kasi yumuo na lang ako, hindi ko na-taste yung tawa ko. Kasi restriction ko siya eh. Tsaka the reason din, bakit restriction ko to? Ito yung ano ko eh, ito yung weakness ko. Ay, alam na. Alam Ito yung na. weakness ko talaga, lalo na Oo. pag natatouch tsaka nalilik, wala na. Finish na, di ba? Baka matanggal na yung plaster. Alam na. Alam nyo na, guys. Kaya ito So, talaga yung restriction ko. okay, hindi ka naman nagalit dun sa guy. Hindi naman. Kasi nag-sorry naman kagad siya. Actually, uwian na kami, sorry pa din siya ng sorry. Nadala. Tsaka tropa ko yung kasi yung girlfriend niya. Oh, duda ko yun, style yun. Style mo. Oo, Di, sabi alam nila ko sa yan. panahon ngayon, hindi daw totoo yung magkaibigan yung babae at lalaki. Totoo. Diba? Well, meron. Bilang, But yet again, pag meron kang, I guess meron kang girlfriend or meron kang boyfriend, magkakaroon na ng restrictions yan. Siyempre, magkakaroon ng boundaries. Yes. Hindi na pwedeng like, for example, kung dati, yung kaibigan mong babae, nahahatid mo na kayong dalawa lang sa kotse, hindi na pwede yun. Are you agree? Or yes, ano? oo naman, syempre. Parang respeto na yun sa girlfriend eh. Like, nangyari kasi siya sa akin, Tio Bray. Sa first relationship ko, ayun yung 8 years, talagang super minahal ko. First ko sa lahat. First BBM ko, first love ko, first crush ko. Like, dumating sa point, ang masaklap nun is LGBT talaga siya. Hello, Charles. Ayun yung pinakang nagbigay sa akin ng trauma. Kasi yung tropa ko is, ano siya eh, Becky siya. Tapos boyfriend ko, diba? So, can imagine na, pumapayag ako sa point na tabi-tabi kami matulog. Like, hindi ko alam na may something na pala sa kanila. It's all about money. So, pumatol sa Becky. Yes. Si Guy. Okay. Sa tingin mo, mahal niya si Becky or... Nung una, I think, siguro kasi tumagal sila ng taon. Pero nung lately, parang na-feel ko na hindi eh. Kasi nung wala ng pera si Becky, iniwan na niya. Diba? So, yun yung pinakang trauma sa akin. Tapos nung naghiwalay sila, Tio Bray, bumabalik sa akin. Tapos alam mo, nalaman ko, nung time pala nag-date kami, yung namin, yung pang-mansari namin, yung perang yun, galing dun sa bakla. So parang imbes na magalit ako sa bakla, parang naawa pa ako. Nagamit pa siya. Diba? So wala, pinaubaya ko na lang. Then yun. Actually, pagdating sa cheating, madaming babaeng nagagalit sila dun sa, like for example, sa third party. Without them realizing it's all the fault of the guy. Yes. Kasi kung hindi naman umaksyon si guy, the third party wouldn't exist in the first place. Tama? Hindi, for me kasi, Tio Bray, may dalawang klase kasi ng third party eh. Yung isang third party, ayun yung alam mo nang may partner, pina-force mo pa din. Meron naman na Pero biktima kasi, ka din, kung diba? hindi pumapatol, hindi ako nag-reply. For example, ako yung guy, hindi ako nag-reply, hindi ko tingin mo tutuloy pa rin ang pag-pursue yung third party? Mali mo naman, busy or nasa work, di ba? Hindi. Ibig sabihin, hindi rin po So sa pursue bagay, yun. hindi. Choice kasi nila yun eh. Oo. Siyempre, Choice nung nung may relasyon. Yes, totoo yun. Like, ewan ko Diba? ba, bakit hindi sila makontento? Which is, ganun din naman sa babae. Meron din naman hindi makontento eh. Yung iba, 3 yung boyfriend. Yung iba, 5. Tingnan mo, nauubusan kami. Oo. Diba? Diba? Like, both lang. For the girl and boys, there's a lot of cheater talaga. Pero hindi nauubos yan. Hindi talaga. Yung mindset mo kasi pag sinasabi mo nauubos, nagagalaw ka dun sa scarcity mindset eh. Pero there's always more for everyone. Pero yung taong tama para sa'yo, hindi mo kasi mamimit yun hanggat hindi mo naaayos yung sarili mo, hanggat hindi mo nabibigay yung pagmamahal na hinahanap mo sa ibang tao, sa sarili mo. Totoo naman. Parang ganun. So, ganun siya. So, as soon as hindi ka naghihil, mamimit mo, ganun ding tao. Di ba? Okay, so, ikaw ngayon, being Ella, syempre, dahil mo rin kalokohan before, di ba? Nasubukan Parang mo wala, namang, Chris. nasubukan mo namang gawin in public? Ay, hindi. Hindi pa? Never. Never sa kotse? Never, Never. sa Never? Corny? Never. As in never. Mhm. Never ko na-try sa kotse.
Never ko na-try. Wala. Never Wala ka talaga. pala, kala ko Kasi sa matindi ka nature eh. ko nagawa. Ano nature? Saan ba yun? Eh, di ba public yun eh? Yun din yun eh. Siyempre doon kasi kami lang yung tao. Kasama namin kuliglig tsaka mga alitapta. Saan nature? Sa ano? Sa Daranak. Daranak Paul sa Tanay Rizal. Ayun naman yung first boyfriend Parang ko. nakapunta na ako doon. Actually, ayun yung time na Buti first hindi kayo ko. na-engkanto. Mga... Hindi. Ano ba? Sabi sa afternoon nilagnat ako, nagpatawas ako. Pwede mo magsabi ng bad words dito? Sabi sa akin ng matatawas, B, hindi ka nabate kay Nat. Kasi kinabukasan nagkasakit ako, so nagpatawas ako, nilalagnat ako. Kasi yun yung first Saan time nyo ko. ginawa? Sa falls mismo? Oo. First, actually wala sa plano yun eh. Pero magti 3 years na kami nun before may nangyari sa amin. Ay, yung first boyfriend ko. Okay. Paano? Ang bato dun? Paano? Nasa tubig kami. Nakatayo. Oh, parang ganun. Like, nasa tubig kami nun. Hindi ko alam eh. Basta nangyari na lang siya as in super bilis. Tsaka ako yung tipo ng sexy star na walang hilig sa sex. Di ako naniniwala. Wala talaga. Baka hindi ka pa nakakatikim ng todo masarap. Hindi, pero lahat ng adventure sa ex ko, sa first love ko, lahat nagawa ko. Parang siguro naging base ko na lang na I will give my best to someone I love. Nasubukan mo na ba yung nakasubo ka na ng Big O? Ayun lang, di. Yun yun. Ayun yung pinakang sinasabi din sa akin ng barkada ko na, may iwan ka ng lalaki. Kasi ayun yung pinakang ko eh. Hindi ko pa, isang beses ko lang din siya na-try. Doon lang din sa ex ko. Hindi, when I say Big O, it's orgasm. Nasubukan, nakatikim ka na ng orgasm, hindi Hindi pa. nga, kasi hindi ko pa din natatry yung buko juice. Hindi. I mean para sa'yo, ikaw yun. Kaya hindi mo Hindi pa. na-enjoy. Pero pag Siguro. natikman mo yun, mahihilig ka. Sino ba Yun ang masasabi magpaparanas? ko. Oo, naku po. Ang masasabi ko lang, ang makakapagparanas lang sa'yo niyan ay 35 pataas. Yan lang. Yung mga ganong Ayan age. lang, oo. Actually, ganun yung mga yung mga type ko sa lalaki. Mga 30 ahead. Ano yung pinakamatandang threshold na willing mong patulan? Dress ko, 39 to 40. Okay, Mga 39. Tito Locks kasi talaga yung type ko eh. 39 to 40. Nako, sayang. Hindi na ako pwede. 45 na ako eh. Oo, hindi na. Sayang. Ayun yung mga type ko sa lalaki, kasi gusto ko yung mga mature. Gusto ko yung talagang nagbibigay ng lesson sa akin. Ayoko magjojowa kahit kay dad ko. Ayoko. Kasi mamaya ako pa yung magdala ng relationship namin. Like, di ba? Ibihira na yung mature ngayon sa mga kabataan. Tsaka ang bata, late Late Yeah. mag-mature eh. Tsaka yung mga kabataan ngayon, Tiyo Bray, gusto lang nila puro sex. Tapos kapag di ka pumayag, may iba ka na, may ganyan-ganyan ka na, di ba? Mababaw yun. Well, actually, ako rin naman ng kabataan, ganun din. Pero ibig sabihin, ang lalaki late mag-mature. So if you want a mature guy, kailangan nasa edad talaga eh. Kasi nga, again, sasabihin ko, ang lalaki, nagmamature siya through experiences and pain na naranasan niya sa buhay. So pagka yung easy ang life ng lalaki, hindi pa matured yan. Pero pag madami na siyang pain na pinagdaanan sa buhay, that's the time na nagmamature ang lalaki. Okay, so ikaw, ano yung based sa mga nagiging partner mo, okay, si Ella Valdez ba, saan siya sinasabi ng mga nagiging boyfriend niya, saan siya magaling? Saan ako magaling? Mag-alaga. Cover mo naman, Bukod mga sa- mo hindi, alam mo yung tinatanong ko Hindi, eh. bukod sa siguro saan ako magaling? Ano ba? Parang sa lahat naman, maliban lang sa pinakamagaling, sige na nga, ito na Magaling ako sa top. Okay. Magaling ako sa top. Yung sinabi mo pag sa top, gaano katagal nagtatagal si Guy? Diyos ko, wala pa. Siguro mga 1 minute, 2 minutes lang. Sasabihin niya, dahan-dahan lang, malapit na ako. Like, alam mo yung to the point, nakakaumpisa ko pa lang. Oo. Tapos sasabihin na niya, dahan-dahan lang kasi malapit na ako. Wala na. Parang Oo. ako Ay, hindi wala. nawala ng gana. May technique doon eh. Mag-iisip ka dapat ng bayarin para hindi ka mag-iisip ka ng mga Meralco bill, mga ganyan. Para talagang hindi mo masyadong Yan ang mga technique. Di ba? Only legends know, di ba? Mga tito, comment nyo.
Tama yun. Para mag-iisip yun. na mga ganon. Oo, mag-iisip ka ng mga Ay, hindi bayarin. kasi, Tia Bri, kaya parang nadodouble yung init na bibig. Kasi pag ako na yung nag-top, grabe na yung kaya nga tawag sa akin electric babe. Bukod sa may tattoo ako dito, talagang parang si Pikachu magta-thunderbolt pag nandun yun sa top. Dapat pala yun panghuli. Para Yes. talaga Para Oo. Pero may nakasin na pala akong nalikto, tsaka pero babae. Okay. So, GL siya. Ano nangyari? Ito nangyari, first time yun. Sabi ko, Direk, okay lang po sa akin. Basta girl. Sabi ko, okay lang. Shit, Tio Bray, alam mo yung pag-lick niya talaga, like, totoo yung ungol ko. Babae. Babae yun Pwede mo manggitin to. Oo naman. Siyempre, yung baby girl ko, si Pia Montes. Okay. Sexy star din to. Tapos, pag-lick ko sa kanya, sabi ni Direk, parang napiit yung tawa na sabi niya, alam ko na yung kahinaan. Sabi ni na Direk, siyempre hindi ako pumayag. Nung ako yung umibabaw sa kanya, siya naman yung So, naging totoo. totoo din yun. Talagang totoo na. Naging totoo na yung bedsheet namin. Kulaan ko. Naging tahimik sa set, no? Sobrang tahimik talaga. Like, parang focus after nun pagka ang tagal nga tapos na eksena namin, tapos na yung lines namin, hindi din nag-cut. Biglang pagka-cut sabi ni Direk, shit, parang mas daig nyo pa yung mag-bedsin kaysa lalaki yung ka-bedsin mo. Ayan. Iba yung nabibigay talaga. Siyempre, babae, komportable. Ayan. Tama. Okay, so ako, maraming salamat, Ella. Promote mo naman kung ano yung mga gusto mo i-promote sa mga audience natin. So, ayun guys, catch me Zone and streaming on T1X. So, for sure, hindi ko na ipopromote yung event kasi siguro tapos na yung event bago malabas to. So, ayun, I'm Ella Valdez. Popromote ko lang yung sa mga friends ko. Siyempre, nagpopromote sila. Direct Mike Nerfol, T1X, The Will Out Night, Kuya Real McCoy, sila Matt, Amat's Clothing, Skin, Artistic Tattoo Group, then sa lahat ng mga taga Negros Occidental, for your quality stickers, please visit Bon Crafts. Hanapin nyo lang si Sir Bon Spencer, ang pinakagwapong owner. Yun lang, guys. Oo, ang daming social media mo, huwag mong kalimutan. Don't forget to follow my new Facebook page, Ella Valdez. May Instagram, Ella Valdez. TikTok page, Ella Valdez. Ayan, okay. Ako naman, syempre, walang hanggang shoutout sa management ko, Tritone Entertainment, Tritone Studios, at syempre, Diamond Skincare. Maraming salamat. Biggest shoutout din sa MNLA, Uncle Frank. At syempre, perfume ni Tio Picotin. Di ba? Ang pinaka, available na sa Facebook. So, message nyo lang yung Picotin Perfume Facebook page para maka-order. Updated price po tayo. At syempre, don't forget to subscribe to this channel. Oh yeah, Urban Nation. Beat Shop is another one. We got a situation right here. Sabi nila ako daw ay pabling, ako daw ay pabling, ako daw ay pabling. At sa chicks daw ako ay magaling, ako daw ay magaling, magaling. Babae mo daw ako, Ewan ko ba? Sa tingin mo? babae mo daw ako. Hindi naman.